Gagalak at nagpapasalamat sa pagkakataon na maimbitahan po na makapagmisa po sa parokya po ninyo sa pamumuno po ng inyong rektor at kura paroko. Maraming salamat, Father Herbert. Anong nga ba apelyido mo? Joke, Camacho. Salamat po ng marami sa paanyayang ito at pagkakataon po. Palakpakan natin si Father. Salamat po. At sabi ko nga ay buhay na buhay po yung pamayanan sa pamumuno po ng inyong kura paroko. Ang dami mga nagsisimba at ang dami po mga pagbabago sa paligid po ng simbahan. Palakpakan po natin ang bawat isa. Alam po nyo merong isang author, si Arthur Brooks. Siya po ay psychologist. At ang sabi niya, merong apat na nagbibigay sa ating buhay ng kagalakan. Ano yung apat na nagbibigay sa atin ng kagalakan? Family, friends, work, faith. Yan daw po yung apat na nagbibigay sa ating buhay ng kagalakan. Family, pamilya natin, friends, yung ating mga pinipiling kasama, yung ating mga kaibigan. Pangatlo is work, yung ating trabaho, yung ating ginagawa o yung ating pinagkakaabalahan. Pero pang-apat is our faith, yung ating relasyon, yung ating ugnayan sa Panginoon. Yan po yung nagbibigay do sa atin ng kagalakan. Pero mga kapatid, alam din po natin, dun din tayo marahil nakakaranas ng sakit, ng hirap sa ating puso, sa ating kalooban. Sa isang banda, yung nagbibigay sa atin ng kagalakan ay pwede ding sa isang banda ay maging daan para tayo masaktan, para tayo magtampo, para tayo magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. At yan po yung sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon. Dalawang bahagi po itong ating ebanghelyo na tingin ko tugmang-tugma po sa ating lahat na naririto. Yung unang bahagi po ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pakikipagkasundo. Pakikipagkasundo. Maganda po yung sinabi ng ating ebanghelyo sa ngayon. Ang sabi ni Jesus, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Simula pa lamang ang sinasabi ni Jesus, kapatid. Sapagkat kailangan maliwanag sa atin na yung tao na maaaring nagkatampuhan sa atin o merong nagawang hindi maganda sa atin ay hindi naman iba. Iyan ay kapatid natin. Pero ang unang sinasabi diyan ni Jesus ay puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Yun palang napakahalaga na po, no? Ibig sabihin, kailangan tayo mismo nagpupunta sa ating kapatid, kinakausap mismo yung merong hindi pagkakaunawaan o yung merong pagkakasala na wala tayong ibang kasama at wala tayong ibang kausap. Kayo lamang dalawa, private and very personal. Minsan, simula pa lamang, dyan po tayo pumapalpak. No, bakit? Sabi natin, minsan, pinag-uusapan na natin yung tao bago natin kausapin yung tao. Minsan nga, hindi natin kinakausap yung tao. Pinariringgan na lamang natin yung tao. Umaasa tayo na makakarating sa kanya yung ating sama ng loob o yung ating hindi magandang pakiramdam. Maaaring kwento, maaaring post ng social media, pwedeng sa mga umpungan o sa mga kwentuhan, doon lamang nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa mga tao na marahil ay nakagawa ng hindi maganda o tama sa atin. Kaya nga yan ang unang payo ni Jesus. Kausapin mo, puntahan mo ang kapatid mong ito at kausapin mo ng sarilinan. Pero maganda rin po yung sinabi diyan, bakit mo kinakailangan kausapin ng sarilinan yung ating kapatid na nagkasala marahil sa atin?
Ang sabi diyan, kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Yun po yung goal. Bakit daw natin kinakailangan kausapin ng sarilinan yung tao na merong hindi magandang karanasan sa atin? Ang sabi doon, para mapanauli mo sa dati at mapanumbalik mo siya sa Ama. Kaya yung goal ng pakikipag-usap ay ano? To win the person back. Ibig sabihin, maayos ang inyong relasyon, ang inyong pagkakaibigan. Kasi kung hindi maliwanag sa iyo na gusto mong ayusin ang relasyon, ang nabuong pakikipagkaibigan na marahil nasira dahil sa sinabi, sa naranasan, hindi ka na makikipag-usap. No? Kaya nga, yan ang unang paalaala sa atin. Dapat alam natin simula pa lamang ang dahilan. Bakit natin kinakausap ng sarilinan yung taong nagkasala sa atin? Para mapanumbalik sa dati, hindi para tayo ay manalo. No? Kasi minsan, nakikipag-usap tayo sa ating kapwa para tayo manalo. Ibig sabihin, gusto nating iparamdam sa ating kapwa, mali ka, tama ako. May pagkukulang ka, ako wala. Kaya nga ang sinasabi ng ating ebanghelyo, kayo munang dalawa ang mag-usap. Kasi baka namang sa inyong pag-uusap, mapanumbalik mo sa dati ang inyong samahan. Hindi ko na po kayo tatanungin kung sino ba dito ang dating magkaibigan, pero ngayon ay hindi na nag-uusap at laging nag-iiwasan. Minsan sa simbahan, meron din pong ganyan, di po ba? No? Dati palaging magkatabi sa pew, pero merong nasabi, merong nabanggit. Ngayon, kapag peace be with you, talagang umiiwas. No? Hindi talaga tumitingin. Bakit? Kasi kabisado mo kung saan nakaupo o nakatayo yung dati mong kaibigan. Pero maganda yung sinabi ni Jesus, kapag hindi nagkaige kayong dalawa, ang sabi diyan ni Jesus ay, ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Parang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, kung hindi mo kaya, magsama ka ng iba. Pero ang kailangan maliwanag sa atin, bakit tayo nagsasama ng iba? Hindi para pagkaisahan yung isang taong iyon. No? Kasi minsan, nagsasama tayo ng ibang mga tao, pero yung sinasama natin, sinusiguro natin, nakakampe natin. Di ba? Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Baka kailangan mo magsama ng dalawa na ibang tao, maliban sa iyo. Bakit? Kasi kung hindi mo kayang paliwanagang maigi yung taong yaan, baka sila kaya nilang paliwanagan. Baka sila mas mauunawaan nila yung pakiramdam, yung pinagdaraanan mismo ng tao. At baka rin habang kinakausap ng iba mong kasama, yung tao na meron kang hidwaan, maunawaan mo rin na ikaw mismo bilang tao ay may pagkukulang. Di ba? Kaya nga maganda rin ating tignan, kapag meron ba tayong sinasama para kausapin ang isang tao na merong tayong tampo o merong hindi magandang ginawa sa atin, ang tanong, sino ba yung mga sinasama natin? Yung lang bang kakampi sa atin o yung magiging daan para maging mas maayos ang lahat ng bagay, para walang bias, para ang lahat ay malinaw, para sa isang banda ang lahat ay mapaliwanagan. Pero ito po yung pangatlong sinasabi ng ating ebanghelyo. Ngunit kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin ninyo ito sa pagtitipon ng simbahan. Alam po nyo, bakit kinakailangan sabihin sa pagtitipon ng simbahan? Hindi para idiin yung tao na nagkasala. Hindi para kutsain o ipahiya siya sa lahat ng mga nandoon sa pamayanan o sa simbahan. Bakit sinasabi ni Jesus, sabihin niyo yaan sa simbahan?
Kasi baka hindi mo kayang mag-isa, hindi nyo kayang 2 o 3 na makipagkasundo yung taong yaan, baka kailangan nyo ng ibang kasama, baka kailangan nyo ng tulong ng pamayanan. Ano ang sinasabi diyan ni Jesus? Magtulong-tulong kayo para mapanumbalik ang nasirang pakikipagkaibigan. Puro magandang hamon po yan sa atin. Kapag tayo ba ay nagkakatipon-tipon, baka may mga pakakataon, merong mga tao na ayaw natin. Pero yun ang laging pinag-uusapan natin. Bakit? Hindi para siya ay mapaibalik, hindi para mapanumbalik yung dating pagsasamahan, kung hindi para mai-etsapwera o maitabi yung taong yun. Kaya nga minsan, kapag dumating yung tao na pinag-uusapan ng isang malaking grupo, ano ang ginagawa ng grupo? Tumatahimik. Bakit? Change topic. Andiyan na yung ating pinag-uusapan. Nakakaya, baka marinig niya. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang unang sinasabi diyan, pakikipagkasundo. Pero mga kapatid, sa gabing ito, 3 R ang kailangan nating tandaan kung talagang tayo ay seryoso sa pakikipagkasundo. Ano yung 3 R na yun? First R, respect the process. Tandaan po natin yan. Respect the process. May paraan. Kasi baka minsan, ang ginagawa natin, sinasabi natin muna sa lahat sa pamayanan. At titignan natin sino sa pamayanang yun ang kakampi natin. Kaya yung mga kakampi natin, yun ang ating sinasama para kausapin yung tao na nakagawa ng hindi tama at ayaw natin. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? May proseso. Ang unang gawin, kausapin ng sarilinan. Kapag hindi tumanggap, kapag hindi nakinig, magsama ng isa o ng 2 para mapaliwanagan niyang taong yaan. Kung hindi pa rin, sabihin sa pamayanan. Kasi baka mas maraming tulong ang inyong kinakailangan. Pero yung unang R, respect the process. Kailangan nating makita yung tamang paraan. Kasi kung sa paraan pa lamang meron ng problema, ay huwag kang umasa na makikipagkasundo yung taong yaan. Huwag kang umasa na mapapanumbalik yung dating pagsasamahan. Bakit? Kasi pakiramdam ng tao, lahat alam ang mali na kanyang ginawa maliban sa kanya na may katawan. First R, respect the process. Pangalawang R, reach out to one another. Kaya nga ang sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya. No? Maganda po yun, puntahan mo siya. Kasi minsan yan din ang problema natin, ano yun, nag-iintayan. Diba? Nagpapakiramdaman. Ba't ako lalapit dyan, siya ang unang gumawa ng problema? Ba't ako lalapit sa kanya, siya yung unang niya mislaban sa akin. Pero mga kapatid, kung mahalaga sa atin ang relasyon, kung mahalaga sa atin ang pakikipagkaibigan, hindi na mahalaga kung sino ang nagkasala, hindi na mahalaga kung sino ang gumawa ng hindi tama. Ang mahalaga, mapanumbalik, mapanauli yung dating samahan at pakikipagkaibigan. Pangalawa, let us reach out to one another. Sana sa pamilya, sa trabaho, sa parokya, hindi tayo nagpapakiramdaman, hindi tayo nag-iintayan, hindi tayo nagtuturoan. Kapag maramdaman natin na merong tao na merong hindi magandang ginagawa o merong isang tao na merong tampo sa atin, tayo na mismo ang kusang lumapit. Bakit? Kasi doon magsisimula ang panunumbalik ng dating mabuting pagsasamahan. Pangalawang R, reach out to one another. Minsan, matagal na yung hidwaan, pero hindi maayos-ayos, hindi dahil walang gustong makinig, kung hindi dahil walang gustong lumapit. Yan po yung pangalawang R. Tandaan natin, reach out. Kailangan merong manguna. Kailangan merong gumawa ng unang hakbang.
Hindi pwedeng laging nag-iintayan o nagpapakiramdaman. Pero pangatlo po at panghuling R, para magkaroon ng magandang pakikipagkasundo, respond with sincerity and openness. No? Respond with sincerity and openness. Kasi baka naman kaya tayo kinakausap kasi merong kailangan ayusin sa ating ugali. Kasi baka napaka-negative natin. Baka minsan pakiramdam natin lahat kaaway natin. Pero sa isang banda, dapat din hindi lamang merong openness, may sincerity. Kasi baka may mga pakakataon, kinakausap mo ang isang tao at hinahayaan mo siyang magkwento sa iyo ng kanyang mga nararamdaman. Pero pakatapos, ikikwento mo sa kapitbahay. Alam mo ba si Sister so and so, hiwalay pala sa asawa yun, no? Alam mo pala si brother, may kabit pala yun, no? Alam mo pala yung anak niya ay nagloko, samantalang ang buti-buti ng kanyang mga magulang, atin-atin lang to, ha? Pagdasal natin. Ayan, no? Minsan sinasabi nating pagdasal natin, pero ang totoo, chinismis lamang natin. Amen? No? Yan ang pangatlong mahalaga. Respond with sincerity and openness. Kasi kapag tayo ay hindi sincere, hindi magbubukas yung ating kapwa. Kapag tayo din ay hindi open, hindi tayo paniniwalaan at pagkakatiwalaan ng tao na ating kausap. Yan po yung unang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon, pakikipagkasundo. Siguro lahat po tayo, pari o laiko, may mga karanasan tayo ng hidwaan sa trabaho, sa pamilya, sa ating kaibigan, pati sa ating pamayanan. Pero sana yan tatlong R na yaan ang ating laging tatandaan. First R, respect the process. Second R, reach out to one another. Third R, respond with sincerity and openness. Pero alam po nyo, maganda yung second part ng ating ebanghelyo. Ano ang sinasabi ng second part ng ating ebanghelyo? Ang sabi ng second part ng ating ebanghelyo, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Tingnan po ninyo yung paraan ng ating ebanghelyo. Ang una mo nang binanggit ni Jesus, pakikipagkasundo. Diba? Pero pangalawang binanggit niya ay pananalangin. Hindi binanggit muna ni Jesus pananalangin bago pakikipagkasundo. Bakit? Kasi napakadali sa isang banda na tayo ay nananalangin. Minsan nga, masigasig tayo sa ating mga panalangin. Minsan nga, hindi tayo humihinto sa ating mga panalangin habang hindi ipinakakaloob ng Panginoon sa atin. Pero mga kapatid, hindi tayo pwedeng manalangin kung tayo ay hindi nakikipagkasundo muna sa ating kapwa. Yun ang unang inaasahan at hinihingi ng Panginoon sa atin, pakikipagkasundo. No, kaya nga ang sabi ni Jesus, sinasabi ko rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, magkaisa. Ang tanong, ano ba yung ating sanhi ng pagkakaisa? At ano rin ba yung nagiging sanhi ng ating pag-aaway-away, ng ating hidwaan? Kasi baka minsan, ang liit-liit na bagay, nagiging daan ng hidwaan. Pero kung ano yung talagang mahalaga at makabuluhan, yun ang ating hindi tinututukan at binibigyan ng panahon. Kaya nga ito po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Tignan natin, tayo ba ay nakakaisa hindi lamang sa panalangin? Kung hindi tayo din ba ay nakakaisa para pagkasunduin yung ating kapwa na marahil ay merong tampo, merong galit o sama ng loob sa atin bago tayo manalangin. Alam po nyo, merong isang santo sa San Agustin. Ang sabi ni San Agustin, there are many kinds of alms. No?
marami raw paraan ng paglilimos, the giving of which helps us obtain pardon for our sins. No? Kapag tayo daw ay nagbibigay ng limos o tulong sa ating kapwa, ito'y nagiging daan para mapatawad yung ating mga pagkakasala. Pero ang sabi ni San Agustin, but none is greater than that by which we forgive from our heart a sin someone has committed against us. Pero ang pinakamahalaga pa rin ay yung pagbibigay hindi lamang ng limos, yung pagbibigay ng kapatawaran sa tao na sa atin marahil ay nakagawa ng hindi tama. Siguro mga kapatid, minsan mas madali sa ating tumulong, mas madali sa ating magbigay ng limos, mas madali sa ating mag-abot. Pero ang tanong, madali rin ba tayong umunawa at magpatawad sa bawat isa? Ito po yung ating hilingin sa misang ito. Naway maging daan tayo, hindi hadlang ng pagkakasundo. Sa ating pong ebanghelyo, tinuruan tayo ni Jesus, hindi lamang paano magkaisa sa panalangin. Kung hindi tayo kanyang tinuruan, paano magkaisa bilang pamayanan bago tayo manalangin. Amen.